Good day everyone. My name is Fahima Escutal and I am going to discuss the passing, hand setting, and attacking or hitting in volleyball. So let's proceed to my topic. In volleyball, passing refers to the act of receiving the ball from the opponent's serve or attack, usually done with the forearms in a controlled manner to direct the ball to a teammate for a set or an attack. So to pass a ball effectively in volleyball, an athlete should get into a ready stance known as this athletic position. So, ang mga paa ay dapat bahagyang magkalayo. Ang isang paa ay nasa harap ng isa pang paa. So, dapat nakabend ang mga tuhod ng mga player upang bumaba ang center ng grabidad at nagbibigay ito ng mas magandang balanse at kahandaan sa paggalaw. Ang mga kamay naman ay dapat nakahawak ng maluwag sa harap ng katawan na naghahanda para sa pag-react. Kapag gumagawa ng forearm pass or also known as bump, dapat pagsamahin ng player ang kanilang mga kamay. Pagpantayin ang mga hinlalaki, dapat nakalak ang mga siko at nakaturo pababa ang mga hinlalaki. So ito ay lumilikha ng patag na ibabaw gamit ang mga bisig na mainam para sa tamang contact sa bola. So dapat sundan ng player ang galaw ng bola gamit ang kanilang mga mata. Aayusin nila ang kanilang position sa pamamagitan ng paggalaw ng kanilang mga paa upang tamaan ng bola ang mga bisig ng maayos. So, ang galaw na ito ay tinitiyak na ang pagpasa ay tama at kontrolado. Hand setting. It is a technique used to set the ball for a teammate to attack. It involves using the fingers and hands to direct the ball to a specific location where the teammate can hit it effectively. So, kapag nagsiset ng bola ang isang player ng volleyball, dapat nakaharap ang kanilang katawan sa direksyon kung saan nais nilang iset ang bola. Ito ay upang mas mapadali ang pag-angkop at pagkontrol sa bola. Dapat nakatayo sila na ang mga paa ay magkakalayo ng sakto para may balanse. Kapag lumalapit na ang bola, dapat itaas ng setter ang kanilang mga kamay ng kaunti pataas ng noo na bumubuo ng isang triangle gamit ang kanilang mga daliri ng kamay. Ang ganitong position ay mahalaga para sa tamang pagsiset ng bola. So kapag nasa harap na ng setter ang bola, dapat gamitin nila ang kanilang mga kamay para unti-unting patayuin ng bola. Tiyaking parehong nahahawakan ito ng dalawang kamay ng sabay. Ito ay upang ma-absorb ang energy ng bola at kontrolin ng direction nito. So para iset ang bola, dapat itulak ng setter ito pataas at palabas. So kinakailangang pahabain nila ang kanilang mga braso ng buo. Ang mga daliri ay dapat nakabukas at nakaturo sa direksyon kung saan nila nais ipadala ang bola. So, ang ganitong technique ay makakatulong sa paglikha ng malinis at eksaktong set para sa kanilang mga kakampi na maka-attack. So, let's proceed to the attacking or hitting. In volleyball, it is the offensive action of hitting the ball over the net with the intent of scoring a point. This is usually done by spiking the ball with an overhead motion using one hand. It is a spike or attack hit or both hands, volley or volleyball hit. So, may dalawang uri ng attacking. Ito ay ang standing attack and jumping attack. So, ang standing attack ay isang pag-atake sa bola na hindi gumagamit ng pagtalon. So, ang player ay nakatayo lamang at nakaharap sa net na ang paa ay may layo sa balikat or ang bahagya itong nasa likod para sa balanse. So, ang dominanteng braso ay itinataas pataas ng balikat, ang siko ay nakabent at ang kamay ay nasa posisyon na tatama sa bola. So, ang hindi naman dominanteng braso ay ginagamit para sa balanse at patungo sa target. So, habang lumalapit ang bola, inililipat ng player ang timbang mula sa likod na paa patungo sa harap na paa at kailangang swing ang dominanteng braso pataas na tatama sa bola sa pinakamataas na punto. So, ang pulso ay maaaring mag-snap sa sandaling may tama sa bola. Nagdaragdag ito ng top spin sa bola at itinuturo ito patungo sa target. While
Ang jumping attack naman ay nangangailangan ng mabilis na paglapit at pagtalon upang tamaan ng bola ng mas malakas at mas mataas. So, ang player ay nagsisimula ng ilang hakbang sa likod ng setter. Karanihang kumukuha sila ng 3 or 4 na hakbang na malapit sa bola. So, ang huling 2 hakbang ay ginagamit ito upang tumalon patungo sa net. Habang tumatalon ang player, dinadala nila ang kanilang mga paa sa isa't isa para sa maximum na taas at lakas. Ang arm swing ay mahalaga sa paglikha ng lakas kung saan ang dominanteng braso ay sinasayaw pataas ng may lakas upang tamaan ng bola sa pinakamataas na punto ng talon. Ang hindi dominanteng braso ay ginagamit para sa balanse at upang makatulong sa pagturo ng direksyon ng hit. So pagkatapos, isinasapatos ng player ang kanilang pulso sa sandaling may tama sa bola. Nagbibigay ito ng top spin o isang particular na direksyon sa bola, depende sa uri ng hit na nais nilang gawin. For example, cross court, down the line, or iba pa.